Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatayo ang isang lumang bahay. Hindi man ito kalakihan, puno naman ito ng masasayang alaala ng pamilya ni Aling Mira at Mang Isko. Dito lumaki ang magkapatid na sina Jimmy at Jason. Si Jimmy ang panganay. Bata pa lamang siya, kapansin-pansin na ang pagiging responsable niya. Kapag may kailangang gawin sa bahay, hindi na kailangang utusan pa. Siya na mismo ang kumikilos. Tumutulong siya sa bukid, nagigib ng tubig, at kapag may sakit ang kanilang ama, siya ang unang nag-aalala. Si Jason naman ay masiyahin at palabiro noong bata pa. Mahal niya ang kanyang kuya. Ngunit habang lumalaki sila, unti-unting may nabubuong bagay sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ito ay ang inggit. Hindi niya yun kaagad tinanggap. Kapag pinupuri ni Aling Mira si Jimmy, tahimik lang siya. Kapag sinasabi ng mga kapitbahay na mabait at masipag ang kanyang kuya, ngumingiti lamang siya. Ngunit sa loob-loob niya, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit parang si kuya lang palagi? Isang araw, nagkasakit ng malubha si Mang Isko. Kinailangan nilang bumili ng gamot at magbayad ng ilang gastusin sa ospital. Ngunit kapos na kapos ang pamilya. Noong gabing iyon, nakita ni Jimmy ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa kusina. Ma, magkano po ang kailangan? Tanong niya. Wala anak, kaya na namin. Huwag mo nang isipin. Sagot ni Aling Mira habang pinupunasan ang kanyang luha. Umiling si Jimmy. Ma, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Mula noon, naginap siya ng trabaho. Ngunit dahil maliit lamang ang kinikita sa kanilang lugar, napagdesisyonan niyang mga ibang bansa. Hindi naging madali ang pag-alis ni Jimmy. Sa araw ng kanyang pagpunta sa Maynila para sa kanyang aplikasyon, niyakap siya ng mahigpit ni Aling Mira. Mag-iingat ka anak ha. Opo ma. Hindi mo kailangang pasanin ng lahat. Ngumiti si Jimmy. Pamilya ko po kayo, kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Tahimik lamang si Jason habang nakatingin sa kanyang kuya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaki na talaga ang pagitan nila. Lumipas ang mga taon. Naging OFW si Jimmy. Mahirap ang buhay sa ibang bansa. Ngunit hindi niya yon ipinapakita sa kanyang pamilya. Tuwing tatawag siya, lagi niyang sinasabing maayos siya. Okay lang ako dito ma, huwag po kayong mag-alala. Samantala, halos buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera. Napagawa na niya ang bubong ng kanilang bahay. Naibibili niya ng gamot ang kanyang ama. Nakakatulong siya sa pang-araw-araw na gastusin. Minsan, nagpapadala rin siya ng gamit para kay Jason. Ngunit habang nakikita ni Jason ang mga pinapadala ng kanyang kuya, iba ang pumapasok sa isip niya. Madali lang kay kuya yan, nasa abroad siya eh. Hindi niya nakikita ang mga gabing halos hindi na makatulog si Jimmy sa kakatrabaho. Hindi niya alam na minsan, kumakain na lamang ito ng instant noodles upang makatipid. At lalong hindi niya alam na may mga pagkakataong umiiyak si Jimmy ng balhim dahil sa sobrang pagod at pangungulila. Para kay Jason, ang nakikita niya lamang ay ang kuya niyang unti-unting umangat sa buhay. Isang gabi, tumawag si Jimmy. Jason, kamusta ka? Okay lang. Alagaan mo sina mama at papa ha. Ikaw muna ang kasama nila habang wala pa ako. Sige. Sandaling natahimik si Jimmy. Namimiss ko na kayo bro. Hindi sumagot si Jason. Sa halip, tumingin siya sa lumang cellphone niya at napabuntong hininga. Kuya, o bakit bro?
Ang swerte mo. Natahimik si Jimmy. Ha? Bakit naman? Wala lang. Hindi na nagtanong pa si Jimmy. Ngunit pagkatapos nilang mag-usap, matagal si Jimmy nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na kwarto sa ibang bansa. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang sinabi ng kanyang kapatid. Samantala, sa kanilang bahay sa Pilipinas, nakaupo si Jason sa labas habang pinagmamasdan ng mga ilaw mula sa bahay. Sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang itago pa sa sarili ang isang katotohanang matagal nang lumalaki sa kanyang puso. Naiinggit siya sa kanyang sariling kapatid. Mula nang sabihin ni Jason kay Jimmy na, ang swerte mo, hindi na nawala sa isip niya ang kanilang pag-uusap. Alam niyang hindi naman kasalanan ng kanyang kuya ang pag-alis nito sa bansa. Alam rin niyang malaki ang naitutulong ni Jimmy sa kanilang pamilya. Pero sa tuwing nakikita niyang may bagong gamit ang kanilang bahay o may perang ipinapadala ang kanyang kuya, lalo niyang nararamdaman na siya ay napag-iiwanan. Isang hapon, habang nagkakape si Jason sa maliit na tindahan sa kanilang barangay, nakasama niya si Josephine, ang matagal na niyang kaibigan. Jason, bakit parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Josephine. Wala lang. Hindi. Alam kong meron. Kilala kita. May problema ka. Napabuntong hininga si Jason. Alam mo, Jo, minsan nakakasawa rin eh. Ang alin? Yung palaging si Kuya Jimmy na lang. Napatingin si Josephine sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kapag may pera, palaging Jimmy. Kapag may problema, Jimmy na naman. Kapag may nangangailangan, Jimmy pa rin. Parang wala nang halaga yung ginagawa ko. Pero tumutulong naman si Kuya Jimmy sa pamilya niyo, hindi ba? Oo, di ko naman sinabing hindi. Ano ba talaga ang problema mo? Hindi ka agad nakasagot si Jason. Gusto ko lang maramdaman na may kaya rin akong magawa. Tahimik si Josephine bago nagsalita. Kung gusto mong magkaroon ng sarili mong buhay, gawin mo. Pero huwag mong gawing kalaban si Kuya Jimmy. Tumayo si Jason. Madali mo lang naman sabihin yan. Umiling si Josephine. Hindi sa madali. Pero mas mahirap kung inggit ang magiging dahilan para mawala ang pamilya mo. Hindi na sumagot pa si Jason. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Jamie. Jason, may ipapadala akong pera. Pambili ng gamot ni Papa at pambayad sa kuryente. Pakitulungan si Mama ha. Sige kuya. Salamat. Ikaw na muna ang maaasahan ko dyan ha. Ilang araw ang lumipas at dumating ang pera. Pagkabigay ni Aling Mira kay Jason, napansin niyang mas malaki iyon kaysa sa inaasahan niya. Matagal niyang tinitigan ang pera. May isang bagay siyang gustong bilhin. Matagal niya na itong pinag-iipunan pero kulang ang pera niya. Kukuha muna ako dito. Kaunti lang naman pero ibabalik ko rin. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Kumuha siya ng maliit na halaga. Akala niya, doon matatapos ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na pagkakamaling iyon ang magiging simula pala ng mas malaking problema. Lumipas ang ilang araw. Jason, anak? Tawag ni Aling Mira. Nabili mo na ba ang gamot ng papa mo? Opo, Ma. Bayad na rin ba ang kuryente? Opo. Napayuko si Jason, isang kasinungalingan. At habang patuloy siyang nagsisinungaling, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, muli siyang tinawagan ng kanyang Kuya Jimmy. Jason, salamat ha. Alam kong maaasahan kita kapag wala ako. Napapikit si Jason. Walang anuman kuya. Alagaan mo sila mama ha. Oo kuya. Pagkatapos ng tawag, matagal nang nakaupo si Jason sa gilid ng kanyang kama. Tinitignan niya ang perang natitira sa kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na pera ang problema. Konsensya na. Kaya naman kinabukasan, nagpunta siya kay Josephine.
Jo, Ano yun, Jason? may ginawa kasi akong mali. Tahimik siyang pinakinggan ni Josephine. Gumamit ako ng perang ipinadala ni kuya. Napailing si Josephine. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Alam mo, Napatingin siya rito. gusto mong patunayan na kaya mong magkaroon ng sarili mong bagay. Napayuko si Jason. Babalik ko rin naman. Pero nagsisinungaling ka. Walang naisagot si Jason. Sa malayo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Jimmy. Jason, proud ako sa'yo. Salamat sa pagtulong mo sa pamilya natin habang wala ako ha. Matagal niyang tinitigan ang mensahe. Hindi niya alam kung bakit. Pero mas masakit iyon kaysa sa anumang sermon. Dahil habang iniisip niyang nakikipagkompetensya siya sa kanyang kuya, hindi niya namamalayang ang kuya niya ay buong pusong nagtitiwala sa kanya. At sa araw na yon, nagsimula ang unang malaking lamat sa pagitan ng dalawang magkapatid. Isang lamat na hindi pa nakikita ng kanilang ina. Ngunit unti-unti nang lumalaki. At balang araw, kakailanganin nilang harapin ang katotohanan iyon. Lumipas ang ilang buwan. Sa kabila ng bigat ng konsensya ni Jason, pinili pa rin niyang itago ang kanyang pagkakamali. Binalak niyang ibalik ang perang ginastos niya kapag nakahanap siya ng trabaho o pagkakakitaan. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nasasanay sa pagsisinungaling. Samantala, patuloy ang pagtatrabaho ni Jimmy sa ibang bansa. Hanggang isang araw, dumating ang tawag na matagal nang hinihintay ng pamilya. Ma, may magandang balita ako. Masayang sabi ni Jimmy. Ano yun, anak? Uwi na po ako. Napahawak sa dibdib si Aling Mira. Totoo ba? Opo, nakapag-file na po ako ng leave. Ilang linggo rin po ako dyan. Halos mapaiyak sa tuwa ang kanilang ina. Salamat sa Diyos. Ang tagal na naming iniintay ang araw na yan, anak. Nang marinig ni Jason ang balita, napangiti rin siya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ngiti. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang pag-uwi ng kanyang kuya, magiging masaya ang buong pamilya. Ngunit alam rin niyang maaaring lumabas ang mga bagay na matagal niyang tinago. Makalipas ang ilang linggo, dumating na ang araw ng pag-uwi ni Jimmy. Maagang pumunta ang pamilya sa paliparan kasama nila si Kenneth. Halos hindi mapakali sa paghihintay. Kuya Jimmy, ang tagal mong makauwi. Sigaw ni Kenneth nang siya ay makita. Tumawa si Jimmy at niyakap ang bata. Lumaki ka na. May pasalubong ka po ba sa akin? Meron, pero huwag mong ubusin ka agad ha. Nagtawanan ng lahat. Nang makita ni Jimmy si Jason, lumapit siya at walang pag-aalinlangang niyakap ang kanyang kapatid. Namiss kita bro. Sandaling nanigas si Jason. Namiss din kita kuya. Ngunit hindi niya kayang salubungin ng diretso ang mga mata ng kanyang kapatid. Sa bahay, naging masaya ang unang gabi ng kanilang pagsasama. May pagkain sa mesa, maraming kwentuhan, at maraming tawanan. Ikinuwento ni Jimmy ang ilang nakakatawang karanasan niya sa ibang bansa. Habang si Aling Mira naman ay paulit-ulit na sinasabing mas pet daw siya ngayon. Hindi ka naman kumakain siguro ng maayos doon, anak. Sabi ng kanilang ina. Okay lang po ma. Ngunit napansin ni Jason na iba ang itsura ni Jimmy. Mas payat, mas maitim, at tila mas pagod. Para bang ito ay tumanda. Bigla niyang naisip ang mga sinabi ni Josephine. Hindi mo nakikita ang hirap niya. Kinabukasan, habang naglilinis si Jason sa sala, tinawag siya ni Jimmy. Jason, o kuya, may napansin ako. Ano yun? May mga bayarin pa pala dito? Kinabahan si Jason. Oo kuya, may ilan lang. Akala ko ba bayad na lahat? Napayuko si Jason. May na-delay lang kuya. Hindi na siya tinanong pa ni Jimmy ng maraming beses. Okay, ako nang bahala dito Jason. Muling bumigat ang konsensya ni Jason.
Ngunit sa halip na magpasalamat, nakaramdam siya ng inis. Kuya, hindi mo naman kailangang akuin ng lahat. Napatingin si Jimmy. Pamilya tayo, kaya kailangan. Pamilya tayo, oo. Pero parang ikaw na lang palagi ang gumagawa ng lahat. Natahimik ang buong sala. Hindi inaasahan ni Jimmy ang sinabi ng kanyang kapatid. Jason, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Ang pakiramdam na palaging ikinukumpara sa'yo. Nagulat si Jason at nanlaki naman ang mga mata ni Aling Mira. Anak! Hindi na napigilan pa ni Jason ang kanyang sarili. Lahat ng tao, palaging si Kuya Jimmy na lang. Si Kuya Jimmy ang ganito, si Kuya Jimmy ang ganyan. Mabait si Kuya Jimmy. Masipag si Kuya Jimmy. Responsable si Kuya Jimmy. Eh ako? Ano ako? Tahimik si Jimmy. Matagal bago siya nagsalita. Hindi kita kailanman itinuring na mas mababa sa akin, Jason. Ano ang sinasabi mo? Pero ganun ang pakiramdam ko. Tumayo si Jason at lumabas ng bahay. Naiwan si Jimmy sa sala. Lumapit si Aling Mira. Anak, pasensya ka na sa kapatid mo ha? Umiling si Jimmy. Ma, bakit ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang nararamdaman niya? Wala ring maisagot si Aling Mira. Sa labas, nakaupo si Jason sa ilalim ng puno. Galit siya sa kanyang kuya, sa pamilya, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Dahil alam niyang may bahagi ng sinabi niya na totoo. Ngunit alam rin niyang hindi niya maaaring isisi ang lahat kay Jimmy. Maya-maya ay lumabas si Jimmy. Hindi siya galit. Umupo lamang siya sa tabi ni Jason. Jason, kung may pagkukulang ako bilang kuya mo, sabihin mo sa akin. Tahimik si Jason. Pero sana, huwag mong isipin na kalaban mo ko. Magkapatid tayo. Napayuko si Jason. Sa unang pagkakataon, wala siyang mahanap na dahilan para sumagot. At sa pagitan ng dalawang magkapatid, nagsimula ang isang pag-uusap na matagal nang hinihintay ng kanilang pamilya. Ngunit hindi pa nila alam na ang pag-uusap na yon ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na darating. Matapos ang pag-uusap nila ni Jimmy sa ilalim ng puno, hindi kaagad nagbago si Jason. Tahimik siya sa mga sumunod na araw. Hindi na siya nakikipagtalo, pero hindi rin niya kayang maging komportable sa harap ng kanyang kuya. Sa bawat pagkakataong nakikita niya si Jimmy, bumabalik sa kanyang isip ang mga kasinungalingang ginawa niya. Samantala, abala si Jimmy sa pag-aayos ng ilang mga problema sa bahay. Napansin niyang maraming gastusin ang kailangang habulin. May mga bayaring hindi nabayaran at may ilang utang na hindi niya alam. Hindi na siya nagtanong pa ng malalim. Basta ma, ayusin po natin ang lahat ng ito, sabi niya kay Aling Mira. Ngunit si Jason ay unti-unting gumagawa ng sariling desisyon. Gusto niyang patunayan na kaya niyang umangat ng hindi umaasa sa kanyang kapatid. May isang kakilala siyang nag-alok ng maliit na negosyo. Maglalabas siya ng puhunan at kikita raw ng malaki sa loob lamang ng ilang buwan. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Josephine nang ikuwento niya ang mga ito. Oo. May kontrata ba yun? Meron naman. Sigurado kang legit? Napangiti si Jason. Jo, kailangan kong subukan. Ayokong habang buhay na lang akong nakatingin sa ginagawa ni Kuya Jimmy. Hindi na siya napigilan ni Josephine. Kinamit ni Jason ang kanyang naipon at umutang pa sa ilang mga kakilala. Sa simula, maayos naman ang takbo ng negosyo. May kinikita siya. Unti-unti lumalakas ang loob niya. Sa wakas, kaya ko na rin. Ngunit sa hindi inaasahan, ay biglang nagkaproblema ang negosyo. Hindi dumating ang inaasahang supply. Naantala ang mga bayad. Isa-isang humingi ng pera ang mga taong pinagkakautangan niya. Nataranta si Jason. Boss, kailan mo kami mababayaran? Sandali lang ha, inaayos ko pa eh. Ngunit lumipas ang mga araw at walang nangyari.
Mabilis na naubos ang kanyang pera. Kasabay nito, lalo namang nanghina si Mang Isko. Isang gabi, bigla itong nahilo at bumagsak sa sala. "Papa!" Nataranta ang buong pamilya. Dinala nila kaagad si Mang Isko sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, nakayuko si Jason. "Magkano ang kailangan?" tanong ni Jimmy sa doktor. Matapos ipaliwanag ang kondisyon ni Mang Isko, sinabi ng doktor na kailangan nitong sumailalim sa ilang pagsusuri at gamutan. Tumingin si Jimmy kay Aling Mira. "Ma, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala." Napatingin si Jason sa kanyang kuya. Muli na naman. Si Jimmy na naman ang sasalo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi inggit ang naramdaman niya, kundi hiya. Lumapit si Aling Mira kay Jason. Anak, may kailangan kang sabihin kay kuya mo. Napatingin siya sa kanyang ina. "Ano po?" Alam kong kinamit mo noon ang perang ipinapadala ni Jimmy. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Ma, Hindi kita ipinahiya dahil umaasa akong ikaw mismo ang aamin. hindi makapagsalita si Jason. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tanong ni Jimmy mula sa likuran. Napalingon siya. Naroon pala ang kanyang kuya. Kuya, bakit?" Naluwa si Jason. "Kasi natakot ako." "Sa akin?" Umiling siya. "Hindi kuya, sa sarili ko." Hindi kaagad nagsalita si Jimmy. Makalipas ang ilang segundo, marahan siyang lumapit. "Magkano ang ginamit mo?" "Kuya, babayaran ko naman." "Hindi yun ang tinatanong ko, Jason." Sinabi ni Jason ang halaga. Napabuntong hininga si Jimmy. "Bakit mo nagawa yun?" Napaiyak si Jason. "Dahil naiinggit ako sa'yo." Tahimik ang paligid. "Akala ko madali lang ang buhay mo. Akala ko dahil nasa abroad ka, wala ka ng problema." Tumingin si Jimmy sa kanya. "Jason, hindi mo alam kung ilang gabi akong umiiyak doon." Napayako si Jason. "Pero hindi kita sinisi." Dagdag ni Jimmy. "Dahil kapatid kita." Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Jason. Hindi siya sinigawan. Hindi siya ipinahiya. At marahil iyon ang mas masakit. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na halaga ng kanyang kuya. Habang siya ay abala sa pakikipagkompetensya, si Jimmy naman ay abala sa pagmamahal sa pamilya. At ng gabing iyon, habang nakahiga si Mang Isko sa ospital, nagsimulang maunawaan ni Jason na ang lahat ng ginawa niya ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Hindi dahil may mahika ang karma, kung hindi dahil bawat desisyon ay may kapalit. At ngayon, panahon na niyang harapin ang bunga ng kanyang sariling mga pagkakamali. Tahimik ang buong hallway ng ospital ng gabing iyon. Tanging tunog ng mga yabag ng mga nurse at mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sa loob ng silid, nakahiga si Mang Isko habang minomonitor ng doktor. Sa tabi niya ay si Aling Mira, na panay ang panalangin. Sa labas naman, magkatabing nakaupo sina Jimmy at Jason. Pareho silang tahimik. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Jason. "Kuya," hindi kaagad sumagot si Jimmy. "May gusto pa akong sabihin." Tumingin si Jimmy sa kanya. "Sige, sabihin mo, Jason." Huminga ng malalim si Jason. "Hindi lang yung pera yung naging kasalanan ko." Napakunot ang noo ni Jimmy. "Ano ba?" "May mga sinabi rin ako patungkol sa'yo." Tahimik si Jimmy. "Sinabi ko sa ibang tao na baka nagpapanggap ka lang na mabait. Na baka kaya ka nagpapadala ng maraming pera dahil gusto mong ipakita na mas magaling ka kaysa sa akin." Napayuko si Jason. "May mga pagkakataon ding siniraan kita dahil gusto kong mabawasan yung tingin ng mga tao sa'yo." Hindi nagsalita si Jimmy. Lalong napaiyak si Jason. "Alam kong mali. Hindi ko na mababawi yung mga sinabi ko." Matagal na nakatingin si Jimmy sa sahig. Sa isip niya, bumalik ang mga gabing nasa ibang bansa siya
at nag-iisip kung bakit tila lumalayo ang kanyang kapatid. Ngayon, alam na niya ang dahilan. Pero bakit, Jason? Hindi ko alam, kuya. Hindi, Jason. Alam kong alam mo yan. Napaluha si Jason. Dahil pakiramdam ko, hindi ako sapat. Tahimik na napatingin si Jimmy sa kanya. Akala ko kapag naging successful ako, mapapansin rin ako ng pamilya natin. Akala ko kapag may sarili akong pera at negosyo, hindi na ako ikukumpara sa'yo. Umiling si Jimmy. Jason, hindi kita kailanman kinumpara sa sarili ko. Pero ako, kuya, kinumpara ko ang sarili ko sa'yo sa araw-araw. Walang naisagot si Jimmy. Yun pala ang tunay na problema. Hindi pera, hindi trabaho, hindi ang pagiging OFW ni Jimmy, kung hindi ang insecurities na matagal na palang kinikimkim ng kanyang kapatid. Lumapit si Jimmy at umupo ng mas malapit. Naalala mo noong bata pa tayo? Tumango si Jason. Kapag may pagkain tayo, lagi nating hinahati, di ba? Napangiti ng bahagya si Jason habang umiiyak. Naalala ko, kuya. Kapag may bagong laruan ako, pinapahiram ko sa'yo. Oo, alam ko. Kapag pinapagalitan ka ni Papa, ako yung nagsasabi na huwag ka nang pagalitan. Napatawa ng kaunti si Jason sa gitna ng luha. Pero minsan, ikaw rin naman ang nagsusumbong. Tumawa rin si Jimmy. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ulit ng gaan sa pagitan nila. Ngunit seryoso pa rin ang usapan. Jason, sabi ni Jimmy, hindi ko kailangan na maging katulad kita. At hindi mo kailangang maging katulad mo ko. Napatingin siya sa kanyang kuya. Ang gusto ko lang, maging maayos ka. Paano kung hindi ko maayos ang lahat, kuya? Unti-unti, huwag mong biglayin. Paano kung hindi mo na ako mapagkatiwalaan? Hindi kita pipilitin na maibalik ang tiwala ko sa'yo. Pero tutulungan kitang mabawi yon. Napayuko si Jason. Bakit, kuya? Dahan-dahang ngumiti si Jimmy. Kasi kapatid kita. At mahal kita, bro. Hindi na napigilan pa ni Jason ang kanyang sarili. Yumakap siya sa kanyang kuya. Sorry, kuya. Sorry talaga. Maikpit niyang niyakap si Jimmy. Alam kong nagsasorry ka. Pero tandaan mo, ang tunay na pagsisisi, hindi lang sinasabi ha. Pinapatunayan yan. Tumango si Jason. Nang gabing iyon, kinausap rin niya si Aling Mira. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at nangakong aayusin niya ang kanyang mga utang at pagkakamali. Hindi siya pinagalitan ng kanyang ina. Sa halip, hinaplos lamang nito ang kanyang ulo. Oo anak, nagkamali ka. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asang magbago pa. Kinabukasan, nagising si Jason na ibang tao na ang pakiramdam niya. Hindi pa tapos ang problema. May utang pa rin siya. May mga taong kailangan niyang bayaran. May tiwalang kailangan niyang buuin. At higit sa lahat, may sarili siyang kailangang patawarin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya tatakbo papalayo sa problema. Haharapin niya ito ng buong puso. Dahil natutunan niyang ang pinakamahirap na laban ay hindi ang makipagsabayan sa ibang tao, kung hindi ang tanggapin ng sariling pagkakamali at magkaroon ng tapang na itama ito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang buhay ng pamilya. Gumaling si Mang Isko matapos ang ilang linggong gamutan. Hindi man tuluyang bumalik ang dating lakas nito. Sapat na ang kanyang kondisyon para makauwi at makasamang muli ang kanyang pamilya. Si Jason naman ay nagsimulang ayusin ang kanyang buhay. Hindi naging madali. Isa-isa niyang kinausap ang mga taong pinagkakautangan niya. May ilan na nagalit, may ilan ding ayaw siyang pagbigyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Babayaran ko po. Hindi ko man kayang ibigay lahat ngayon, pero sisimulan ko po. Paulit-ulit niyang sinasabi.
Naghanap siya ng regular na trabaho. Nagbawa siya ng sariling gastos at unti-unting nag-ipon. Maging kay Jimmy, hindi na siya basta humihingi ng pera. Sa halip sinasabi niya, "Kuya, gusto kong ako naman ang tumayo sa sarili kong paa." Ngumiti si Jimmy. "Yan ang gusto kong marinig sa'yo, bro." Hindi naging perpekto ang kanilang relasyon kaagad. May mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan pa rin sila. May mga sandaling bumabalik ang dating insecurities ni Jason. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, natututunan niyang magsalita sa halip na magkimkim. Si Josephine naman ay nanatiling kaibigan niya. Isang hapon, habang nagkakape sila, sinabi ni Josephine, Malaki na ang ipinagbago mo. Napangiti si Jason. "Hindi naman, natuto lang akong aminin kapag mali ako." Mas mahirap yun kaysa sa inaakala ng karamihan. Tumango si Jason. "Dati, gusto kong mahigitan si Kuya Jimmy. Ngayon, ano na ang pakiramdam mo? Ngayon gusto ko lang maging proud siya sa akin." Lumipas pa ang ilang linggo. Dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Jimmy sa ibang bansa. Bagaman naantala ang kanyang pagbabalik kaagad doon dahil sa mga problema at makapagsubok na kanyang naranasan dito sa Pilipinas, pero ayos lang sa kanya yon. Nakapagpaalam naman siya ng maayos sa kanilang kumpanya. Sa pagkainan noong gabi bago ang kanyang pag-alis, sama-sama ang pamilya. May pagkain sa mesa, ngunit kapansin-pansin ang katahimikan. Pasensya na anak ha. Naantala ang pagbabalik mo sa abroad. "Okay lang po, ma." Mag-ingat ka doon ha. "Opo." Si Kenneth naman ay nakasimangot. Kuya Jimmy, kailan ka uuwi? "Kapag may leave na ulit ako." Ang tagal naman. Nagtawanan ang lahat. Matapos ang hapunan, lumabas sina Jimmy at Jason sa bakuran. Tahimik silang nakatingin sa mga bituin. "Kuya," tawag ni Jason. "Bakit, Jason?" "Kuya, salamat ha." "Para saan?" "Sa hindi mo pagsuko sa akin." Napangiti si Jimmy. "Bakit naman kita susukuan? Kahit nagalit ako sa'yo noon. Pero wala yun." Napatawa si Jason. "Akala ko hindi ka nagagalit eh. Kuya mo lang ako, no?" "Hindi ako santo." Pareho silang natawa. Maya-maya, naging seryoso si Jason. "Dati, gusto kong maging katulad mo, kuya." "Bakit?" "Dahil akala ko kapag marami kang pera at maganda ang buhay mo, saka ka magiging masaya." Tahimik si Jimmy. "Ngayon, alam ko nang hindi pala ganun." Tumango si Jimmy. "Hindi pera ang sukatan ng halaga ng tao." "Alam ko na, kuya." "Anong gusto mong maging?" Napangiti si Jason. "Gusto kong maging taong hindi kailangang ikumpara ang sarili sa iba." Tumingin si Jimmy sa kanya. "Magandang simula yan, bro." Kinabukasan, maagang pumunta ang pamilya sa airport. Mahigpit na niyakap ni Aling Mira si Jimmy. Mag-ingat ka anak ha. "Opo, ma. Mag-iingat po ako." Si Mang Isko naman ay maraang yumakap sa kanya. "Salamat sa lahat, anak ha." "Wala pong anuman ba?" Huli si Jason. Nang magkaharap sila, sandali silang nagkatinginan. Pagkatapos nagyakap sila. "Kuya, hindi na ako maiinggit sa'yo. Mamimiss kita, kuya." Napangiti si Jimmy. "Hindi mo kailangang mangako ng ganun, bro." "Bakit, kuya?" "Dahil normal lang naman na minsan ay mainggit. Ang mahalaga, huwag mong hayaang kontrolin ka nito." Tumango si Jason. "Pero may gusto akong matutunan sa'yo." "Ano yun?" "Kung marunong kang magsakripisyo para sa pamilya." Mahigpit na tinapik ni Jimmy ang balikat niya. "Matututunan mo rin yan." Habang papalayo si Jimmy, hindi nalungkot lamang ang nararamdaman ni Jason. May pagmamalaki. Hindi dahil OFW ang kanyang kuya. Hindi rin dahil malaki ang kinikita nito. Kung hindi dahil alam niyang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, pinili pa rin itong maging kapatid niya. Makalipas ang panahon, hindi man naging mayaman si Jason, naging maayos naman ang buhay niya.
Nakapagbayad siya ng kanyang mga utang at nakapagsimula ng maliit na hanap buhay. At higit sa lahat, nabawi niya ang tiwala ng kanyang pamilya. Doon niya tunay na naunawaan ng isang bagay. Hindi pala kailangang higitan ng kapatid para masabing matagumpay ka. Hindi kailangang maging mas mayaman, mas kilala, o mas matagumpay kesa sa ibang tao. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang sariling pagkakamali, matutong magbago, at pahalagahan ang mga taong hindi ka iniwan kahit noong ikaw mismo ang lumayo sa kanila. At sa huli, ang inggit na minsang muntikan ng sumira sa kanilang pamilya, ang siya ring nagturo kay Jason ng pinakamahalagang aral sa buhay. Hindi mo kailangang talunin ng taong kasama mong lumalaban. Minsan, ang pinakamagandang tagumpay ay ang makita mong umaangat ang taong mahal mo at maging masaya ka para sa kanya. Ang kwento ni Jimmy at Jason ay nagpapaalala na hindi kailanman magiging solusyon ng inggit sa pakiramdam na kulang tayo sa buhay. Kapag palagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, nakakalimutan nating makita ang sariling halaga at mga biyayang meron tayo. Hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng tagumpay ng isang tao. Tulad ni Jimmy, maaaring nakikita lamang ng iba ang perang ipinapadala niya bilang OFW. Ngunit hindi nila nakikita ang kanyang pagod, pangungulila, sakripisyo, at mga gabing tinitiis niya para sa kanyang pamilya. Ipinakita rin ng kwento na ang pagkakamali ay hindi katapusan ng lahat. Maaaring nagkamali ang isang tao, ngunit may pagkakataon pa ring humingi ng tawad, itama ang pagkakamali, at muling buuin ng tiwala ng mga taong nasaktan. Higit sa lahat, ipinapaalala ng kwento na ang magkakapatid ay hindi dapat maging magkakalaban. Ang tagumpay ng isang kapatid ay hindi nangangahulugang kabiguan ng isa. Sa halip, dapat itong maging inspirasyon upang lalo tayong magsikap. Hindi mo kailangang higitan ng ibang tao para maging mahalaga ka. May sarili kang oras, may sarili kang kakayahan, at sariling daan patungo sa tagumpay. At sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi palaging pera, trabaho, o mataas na katayuan sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay isang pamilyang marunong magmahal, magpatawad, umunawa, at manatili sa isa't isa sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.